ng solar din sa aming inapagawang dream house mga kamangyan. Sa sobrang lalaki nga ni Hunare ay halos mapuno na yung buong bubong. Ay, for the go! Yan, kinabahan ako dun ah. Ayun na nga niyo mga kamangyan, grabe, sobrang excited na nga niyo pala ako ngayon. Gawa ng ito yung araw na diniliver ho yung solar, din nga niyo sa dream house. Alam nyo, ngayon pa lang nararamdaman ko nang wala na kaming babayaran sa kuryente. Ala, sobrang OA mo. Ayun nga mga kamangyan, alam ko ang dami sa inyo na napagkamalan na punong-puno ng solar, yun nga yung aming bubong. Alam nyo ga mga kamangyan, sobrang dami na rin, 60 panels. So, halos mapupuno na rin yung bubong. Balance supplier nga niyo pala namin din mga kamangyan ay yung Ensol Solar Power Installation Services. Taga din nilang dino sila sa amin mga kamangyan sa Oriental Mindoro. Simula ko nung binlog namin na yung dream house namin ay atayo sa gitna ng bukid. Puro yan talaga yung mga comment, magpalagay ka ng solar kasi talagang kuhang-kuha yung init, ganito, ganyan. Tunay mga kamangyan, nung una, medyo ayaw ko talaga kasi parang feeling ko sobrang mahal. Yung abili ko dyan, bayad ko na lang sa kuryente. Sobrang nag-push talaga sa akin dyan mga kamangyan, yung aking asawa. Grabe na maka-OA. Pero yun nga mga kamangyan, sobrang futuristic niya kasi. So, inaisip na niya agad kung ano yung mangyayari, kung goods baga ito o hindi. Hindi sa dream house mga kamangyan, ang dami ko talaga naming appliances. So, yung aming magiging bill sa kuryente ay talaga namang sobrang mahal. Una, syempre, hindi mo siya sobrang ma-appreciate kasi nga niho sobrang mahal. Kapag inisip mo, oo nga no, sa una lang siya mahal, pero after ilang years, dun mo na siya ma-appreciate na parang nagiging libre na yung kuryente. Di naman libre, pero sobrang laking tipid. So yun, nung napapayag na nga niyo pala ako ni Kuya Julius nyo, kumausap na siya ng iba't ibang supplier, as in ang dami niyang kinausap. Tapos yan, sila yung nagwagi. Wow, nagwagi. Akala mo naman talaga contest. Mabait din kasi nung owner mga kamangyan, tapos skilled din sila. Alam mo yung ang dami nila talagang alam sa solar. Malamang supplier yan. Iba ko kasi mga kamangyan, sila pa yung nagatanong sa amin na anong klaseng solar yung kailangan namin, ganito, ganyan. Pero sila, nag-suggest na sila na pwedeng ganito, pwedeng ganyan, pwedeng ito. Tapos yung una palang napili namin mga kamangyan, iba yung itsura nung panel niya, parang maraming puti. Hindi ko alam kung ito yung bagong labas mga kamangyan, pero ayan, mas solid na yung block niya, mas marami daw yan na maaaning init. Ang feeling ko buong barangay pwedeng makicharge dito. Ala, ang isa pang nagustuhan namin sa kanila mga kamangyan, meron silang office. Kaya ano kasi mga kamangyan na madami yung akunin mo, malaki yung halabas mo na pera, kailangan talaga yung feeling mo, mahabol mo. Kumbaga subok-subukan nyo kaming takbuhan, talaga lamang susugurin namin ang opisina. Ala, bakit naman napunta na dun? Sa tunay mga kamangyan, nung una kinabahan din talaga ako sa mga akunin namin na supplier. Kasi nga yun, nung time na nagpatayo kami ng bahay, yun yung usong-uso yung mga takbuhan ng mga kontraktor, ng mga supplier. Tapos sobrang natuwa ko din yung mga kamangyan kasi meron silang parang hagdan, dun alagay yung solar panels, tapos adali na yun doon sa taas, sa bubong. Maliban sa mapapabili siya mga kamangyan, hindi man sobrang mahihirapan yung mga staff nila. Syempre sobrang hirap niyan. Napakabigat kaya niyan, tapos adalhin mo doon sa bubong na talaga namang bit ninyo. 5 piraso pa lang yung nadadala doon sa taas ay talagang hingal na sila. Salamat! Buti na lang yung mga kamangyan at meron silang ganyan kasi kung wala, medyo matatagalan kasi syempre aabutin din yan ng ilang araw. Kami na rin na pala nakapansin sa inyo mga kamangyan nung parang kulay puti diyan sa bubong. So yan, nakaabang na talaga yan para doon sa solar panels. So, alam nyo ka mga kamangyan, ang isa sa inapagpasalamat namin na napaaga yung pag-order namin ng solar. Gawa ng digaw mga kamangyan, nung una medyo namamahalan na kami pero talagang no choice, kailangan na namin umorder. Tapos digaw, biglang nagmahal yung gasolina. So apektado talaga lahat. So kung hindi kami nag-order mga kamangyan, mas mamamahalan kami kasi halos nag times 2 yung price niya. Doon pala ang panalo na kami kasi nakatipid na kami agad. So yun nga mga kamangyan, yung paglalagay nila ng solar din pinatapos muna nila yung sa bubong, kung ano yung mga dapat ayusin doon, yung pintura, lahat na. Kasi syempre kailangan okay muna yung bubong bago ilagay yung solar kasi syempre mahirap na na tanggalin ulit. Tapos ayan, garni nga niyo pala yung itsura din sa taas mga kamangyan at alam nyo ga, medyo nakakaawa kasi nga tirika ng araw niyan, so sobrang init talaga at kitang-kita nyo naman dyan yung sa camera, talaga naman parang umaapoy. Wow, umaapoy. Tapos ayun mga kamangyan, share ko lang, medyo nahilig din pala talaga kami sa solar nung time na pwedeng mag-order online. Talagang 100, 200, 1,000, may mabibili ka ng solar noon. Ang ginawa namin nun mga kamangyan para makapagtambay kami doon sa bahay kubo, pinuno namin yun ng solar. Tapos yun, na-appreciate namin kasi super worth it siya. Imagine ninyo, wala talaga kami nababayaran nun sa kuryente pero sobrang liwanag niya sa gabi, sobrang nagtambay na kami doon, nagpahangin. Kasi before, hindi siya matambayan kasi nga sobrang dilim, sobrang daming lamok. Parang anytime may aswang na malabas. Salamat! Tapos din nga nyo sa aming probinsya mga kamangyan, medyo hindi talaga stable yung kuryente. Panay brown out, ganyan. Tapos nasisira yung mga appliances. Eh, hindi naman lahat may generator. Apakamahal kaya din ng generator. Hindi naman talaga laging naga-brown out. Pero once na mag-brown out yan, kunyari, ngayong halos buong month na yan, naga-brown out. Tapos dati pala mga kamangyan, nung nagbagyo ng malakas, hindi pa nun uso yung mga solar. Wala pa nun. Kung meron lang siguro yung mga sobrang yayaman. Wala pa halos nabibilhan ng solar. Tapos nagbagyo ng malakas, nagtumbahan yung mga poste ng kuryente. Ilang buwan talaga nun nawawala kaming kuryente as in yung probinsya namin. Tapos ang ginawa namin nun, bumili kami ng generator, tapos may mga nakikicharge sa amin. Wow naman! So yun naman
nga mga kamangyan, hapon na yan nung natapos na sila. Kaya ayan, nag-decide na kami na umakyat doon sa taas. Kahit ayaw kong umakyat doon, gawa nga ng nakakatakot. Pero ayan, ang dami naman magsasagip sa akin. Grabe, napaka-OA. Ayan, grabe, sobrang na-amaze kami dyan mga kamangyan. Yung bubong namin, punong-puno na ng solar. Tapos sobrang ganda pa ba ganun sa lansa nila dyan, as in pantay na pantay. Wow naman. Tapos ayan, kahit nga si paring Junyo, ayan, tuwan-tuwa di yan. Tapos ayun mga kamangyan, hindi pa pala dyan nagatapos yan. Gawa ng may akabit pa sila na battery. At doon talaga din ako na-amaze. Kala ko kasi talaga mga kamangyan, makakapag-charge lang kami or makakaasa lang kami doon sa solar kapag araw. Dahil nga meron yan ng mga battery, kahit gabi, pwede kaming mag-charge doon sa solar. Kumbaga yung kuryente na bayaran pa sana namin, malilibre na rin. O diga? Tapos ayun nga mga kamangyan, natuwa ko diyan kasi nga ni Ho, yung supplier namin ng solar, supplier din ng solar ng mga kaibigan namin. Kaya ni Ho, hindi basta-basta yung solar nila, quality talaga, and aalagaan din kayo. Wow, aalagaan. Hindi, kumbaga hindi kayo apabayaan kung ano yung kailangan nyo. Suggest sila kung ano yung makakabuti. Kumbaga win-win situation. Makabenta sila, makakakuha ka ng quality na item. Kasi minsan lugi talaga, kumbaga nagbayad ka naman ng tama, ganyan, tapos wala, sayang lang. Pero yun nga mga kamangyan, good investment din talaga yung solar, and nababasa ko din naman yun sa comment section, ang dami na talagang aware na maganda yung solar. Kaya ngayon pa lang kung may budget na kayo, go, isa yan sa talagang ilagay ninyo sa bahay ninyo. Kahit hindi man yung sobrang dami, kumbaga kahit pa paano makakatipid sa kuryente. Kasi syempre, libre lang naman yung init, o diga, so magagamit natin ng tama. Ano kung sobrang dami ng appliances ninyo, o kaya sa business, ayan, talagang perfect yan, makakatipid talaga. Ayun, grabe, konti na lang talaga mga kamangyan, makakalipat na kami din sa dream house, at sobrang excited na kami. And lagi ko yan nasabi sa inyo mga kamangyan, na sana lahat tayo matupad yung ating dream house. Yun lang naman yung update din sa aming dream house mga kamangyan, at a-update ko pa kayo sa mga susunod pang mangyayari din. For the go!